ng Panginoon, dapat i-claim po natin na meron kasaganaan. So kadalasan doon sa abundance na yun, di ba? Ating mga kapatid ay nakapokus lamang doon sa material na bagay. Sabi niya, Pastor, ang tagal ko nang naglilingkod, pero hanggang ngayon e-bike pa rin. Ang tagal ko nang naglilingkod, pero hanggang ngayon nangungupahan pa rin ako. Purihin po ang Panginoon. That's good. Amen. Dahil doon sa mga bagay na yun, nabibigay pa rin ang Panginoon ang para sa iyo. Amen. Amen. Dapat bigyan po natin ng time naman ay nagbibigay ng biyaya. Amen. So, titingnan po natin. Amen. Si Pastor nga, binintay yung sasakyan, pinalitan ng e-bike eh. Diba? Purihin po ang Panginoon. Pero ako naniniwala one of these days, mabalik-balik po yan sa four wheels. Amen. Lord. Minsan may mga bagay na dapat natin i-let go, pero naniniwala po natin, tayo, na ibabalik ng Panginoon ang sobra-sobra mga bagay na yun. Kaya kung titingnan po natin, yung abundant, yung revelation, yung kapahayagan ng Panginoon sa buhay po natin. Diba? Hinayag ng Panginoon ang kanyang salita sa huling kapanahunan. Yun po yung abundant na dapat tamasahin po natin. Amen. Hallelujah. Hindi po dapat nakatingin po tayo doon. Amen. Pero ako naniniwala, kung unahin po natin ang Panginoon, materially and spiritually, pagpalain natin ang Panginoon. Amen. Diba? Sabi nga na, seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. Ito'y verse na palasak na. Pero hindi pa rin natin na-internalize hanggang ngayon. Tama. Amen. Tamakan po natin ang Panginoon. Amen. Dapat internalize po natin. Di ba? Namnamin po natin. Amen. Ang mga bagay na yun, unahin po natin ang Panginoon. Naalala ko noon, lagi ko ito pinapatotoo. Gusto ko mag-abroad noon. Nakakasal na namin ni Mrs. Dahil nagpakasal kami ng utang. Pero sabi ng pastor, sabi niya, maglingkod ka sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang biyaya. Hintayin po namin yun. Maraming mga pagsubok sa buhay, diba? Na kung saan, diba? 500 pesos lang ha. May mga nakasakit. Si Mrs. nakakasakit ako. Pero hintayin po namin yun, ang mga bagay na yun. At sa awa ng Panginoon, nalalampasan yung mga bagay na yun. Yes, amen. At minsan dinadala po tayo ng Panginoon doon sa kawalan. Tama. Amen. Para makita ang kanyang biyaya sa buhay po natin. Diba? Kung abundansya ang tao, kung abundant ang tao, hindi niya malala ang Panginoon. Amen. Nag-goal po siya sa comfort zone. Diba? Pero titingnan po natin, ibalik po natin, putting God first. So nandiyon po yung kagalakan po natin maglikod. Diba? Wala po sa likod po natin yung nag-arimuhanan po tayo. Diba? Paano kayo yung bukas? Paano kayo yung rinta po namin? Diba? Paano kayo yung mga anak natin sa mga magulang? Kung mag-aaral po sila, manang tuition. Pero sabi nga, ibigay ng Panginoon abundantly, di ba? Materially, tama? Yung mga bagay na yun. Amen, hallelujah. At sabi na, unahin po natin ang Panginoon at naniniwala po tayo, ibuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapalat. Amen. So mayroon pong isang quote ng prophet na kadalasan, ginajustify ng mga kapatiran na kahit saan daw pwede naman maglingkod. Di ba? Kahit saan ang dahil naman ng Panginoon. Ang sabi niya dito sa Mateo, at ito'y pinatunayan ng ating propeta, sabi niya, for 2 or 3 are gathered together, and my name, there I am with Mitsubas. So nandun siya sa kalagitnaan po natin. Hindi po pwedeng nandun ka sa trabaho mo, nakasama mo ang Panginoon. Na kung saan, sa araw ngayon, nasa negosyo ka, kasama mo ang Panginoon. Diba? Ibang mindset mayroon nun. Amen? Marahil, diba? Ang pinag-uusapan po nyo, nagpipig sa'yo, ay yung negosyo nyo. Amen? Pagpapaka po natin ang Panginoon. Marahil, ang nagpipig sa'yo ngayon, amen? Kung ikay wala po dito, marahil mga kaibigan mo. Amen. Nasabi nga niya, unahin po natin ang Panginoon. Yes. Kung gusto po tayo pagpalain ng Panginoon, unahin po natin siya. Ibigay natin yung para sa Panginoon. Amen. At kadalasan ito kong justification. Kahit naman na nagtatrabaho ako, kasama ko naman ako.
Panginoon. Pero ang sabi nga ng Panginoon, dapat magkatipon po tayo. Diba? At bababa ang banal na Espiritu. Kahit napakan po natin ng Panginoon. Yes. Kadalasan dinajustify po natin. Amen. Ang mga bagay na yon. Pero mayroon po akong isang example. Ang buhay ni Enoch. Pasadahan na po natin ito. Si Enoch ay naglingkod sa Panginoon for 300 years. Gaano katagal po yun? Ilang taon na ba yung church ng Taguig? 8 years. O 8 years. Pero unti-unti pong nawawala. Diba? Unti-unting nawawala. Amen? At unti-unting nagsasawa na. Amen? Babalik din ang Panginoon yan. Amen. At kung titingnan po natin, may quote ko ang prophet tungkol po dyan. Unti-unti po nawawala. Amen. Dahil, siguro nadadala po sila ng circumstance ng buhay. Amen. Minsan, hinahatak po sila. Diba? Hindi pa sila mature. Amen. At ipanalangin po natin na mag-mature po sila. Yes. Na lahat po tayo magamit sa likod po ng pulpito. Ano pa ang Panginoon? Hindi lang sa likod ng pulpito. Marahil sa mga simpleng bagay na kung saan ang puso mo maglingkod sa Panginoon. Yes. Pagkakapagod natin ng Panginoon. Kailangan, hindi po dapat tayo, hindi natin i-justify yung mga bagay na yon. Kung si Enoch ay naglingkod ng 300 years, di ba? At sumpungan ng Panginoon na wala siyang kapintasan. Amen? Ganun dapat yung mindset po natin. Diba? Huwag po tayong tumigil sa paglingkod sa Panginoon. Amen? Palapagan mo natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga dito, sabi nga ng prophet, itong book ng restoration of the bride trees, sabi niya dito. Nabasa lang po ako ng quote ng prophet, sabi dito. So then, we have a scripture here that Jesus said. Ito po yung sinasabi ni Jesus doon sa scripture, sa banal na kasulatan, sabi niya dito. Where two or more are gathered in my name. So dapat, kailangan po talaga natin magkakatipon. Sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Okay. Kaya sabi ko nga kanina, hindi natin pwede i-justify. Amen. Nasa trabaho kasama mo si Lord. So kung sa ibang channel ka, hindi natin mapag-uusapan ng Panginoon. Tama? Kung nasa trabaho ka, ibang pinag-uusapan po natin sa araw na yun. Amen? Kung nasa negosyo ka, yung channel po natin yung negosyo. Amen? Pero itong isang araw na para sa Panginoon, dapat nandito po tayo para maglingkod sa Kanya, magpuri sa Kanya. Sabi niya, we gathered in my name, and we will agree. Dapat nagkakasundo po tayo. Amen? Na wala po dapat nagbabangayan. Di ba? Kasi nakakagatan pa, may simpleng bagay lang, hindi po magkasundo. Napakan po natin ng Panginoon. Dapat nag-agree po tayo. Amen? Pakapakan po natin ng Panginoon. At pagkasabi ng pastor po natin, nag-mission po tayo. Diba? Naalala ko tuloy, di ba? Ipadarapin lang yung isang punto nito eh. Nag-mission po kami. 4 wells pa sa ni pastor. Nahiwa yung gulong. Bilang driver, ayaw ko na. Pero sabi niya, sa kalooban ng Panginoon, makarating po tayo ron. Hiwain niya, may ano na yan, yung flaps na yan. Sabi ko, sige go. Ito po yung buhay na patotoo. Once na nag-agree po tayo sa kalooban ng Panginoon, makarating po tayo doon safe. Amen. At nakabalik po kami dito safe. Amen. Praise God. Hallelujah. Dapat nag-agree po tayo. Diba? Kung ano kasunduan po natin sa church, dapat nag-agree po tayo. Amen. Kung nakasked po tayo mag-mission, yun po dapat na nakakasunod. Gawin talaga. Ito para po natin ng Yes. dapat nag-agree po tayo. And sabi niya dito, I'll be in the midst. In the midst. So, nandiyan lagi ang Panginoon sa ating nagitaan. Kung nag-agree po tayo. Amen? Kung nagbabangayan po tayo, yung ending wala po itong magandang result. Magkakahiwalay po tayo na walang magandang result. Sabi ng prophet, dapat na sa kalagitaan po natin ng ating Panginoon. Sabi niya dito, and if we'll agree, sabi niya dito, on touching anyone
certain thing. And as it, sabi niya dito, don't doubt. Huwag ka magduda. Kung gagamitin ka ng Panginoon doon sa simpleng pamamaraan, huwag mong pagdudahan yun. Amen? Eh, kaso, binigyan ka na ng trabaho. Asinso kaya ako. Sigurado. Eh, pinuhusahan ng Panginoon yung lahat ng pagpapala sa iyo. At kadalasan, ang nangyayari, nagpo-question ka na sa Panginoon, bakit yung si brother? Diba? Hindi naman nag-church, pero nakabili ng magandang gadget, magandang motor. Di ba? Amen. Huwag mo natin silipin yung blessing ng Panginoon sa ating mga kapatid. Amen. At darating yun. Diba? Sabi na, huwag mong pagdudahan ng mga bagay na yun. Magdududa po ba tayo sa Panginoon? Yung maliit na church na ito, ako naniniwala na magkaroon po tayo dito ng luti sa lugar na ito. Huwag po tayo mag-doubt. Diba? Kung tayo nagre-real pa lang, pag-isan po natin yun. At alam ko, pag napuno na ito, magpo-provide ang Panginoon ng lugar, ng luti sa lugar na ito. Amen. Lord. Sabi niya dito, they shall have what they ask. So anong hinihingi po natin? Matatanggap po natin yun. Amen. Kung hinihingi mo sa umaga ngayon na makasama mo yung pamilya mo na maglingkod dito sa lugar na ito, huwag kang tumigil. Amen. At ako naniniwala na ipagkaloob sa iyo ng Panginoon na naman ang puso mo. Amen. Kung pinagagala ka si Steve nagkaroon kami ng gawain last night. At pag gumagala na Sister Dina, mag-pray po natin yun. Kung ano kahilingan po na ating puso, alam po, pagkaloob ng Panginoon. Amen. Amen. So, kung ano ating hiningi, ibibigay ng Panginoon yun. Amen. Amen. At kung ang hiningi mo ngayon, gagalingan, ibibigay sa iyo. Yes. Amen. Amen. Sabi niya dito, now, there's the law. Sabi niya dito, not the one that he enforced the law is the Holy Spirit. So, hindi pwedeng bumaba ang banal na Espiritu doon sa ating pagtatrabaho. Iba kasi, iba yung naman ang puso po natin. Okay? Kaya lagi kong binabalik doon sa mga bagay na yun kasi ginajustify natin yun. Minsan. So, bababa ang banal na Espiritu kung tayo po ay nagkakatipon. Kapag po natin ang Panginoon, diba masarap pagkatipon? Diba? Kapag po natin ang Panginoon. So, sabi niya dito, how about the people don't believe the Holy Spirit? Sabi niya dito, you would reject Him? So kung ang tao ba hindi naniniwala sa banal na Espiritu, dapat pa natin i-reject? Sabi niya dito, hallelujah, you're rejecting peace of mercy. See? Sabi niya, wag po natin i-reject. Bigyan pa rin natin sila ng peace at biyaya. Hallelujah. Bigyan po natin silang biyaya. Huwag natin silang i-reject. Diba? Wala po tayong magagawa kundi ipanalangin ang mga bagay niya. Even po sa pamilya po natin, diba? Pagtitingnan po natin para wala silang kapag-asa. Pero dapat bigyan po natin sila ng mercy. Diba? Kung ang Panginoon ay puno-puno ng biyaya, dapat tayo ang shadow ng Panginoon. Dapat puno-puno tayo ng biyaya. Ang mga therapy, talaga, sinagpun pa nagagalak na nakasama natin si Brother Ace. At ako naniniwala, one of these days, makasama ko rin yung kapatid niyo, si Brother Ace. Panginoon natin ang Panginoon. Dapat, ibigay po natin yung biyaya. Huwag po natin i-cut yung biyaya doon sa ating mga kapatid. Kung ikaw, ibigay ng Panginoon ng blessing, material blessing, share mo sa mga kapatid na nangangailangan. At yung ito naman ay inatasan ng Panginoon para mag-share ng Word of God sa pamilya mo. Sabi nga kanila, Brother Ping, huwag tayong umib. Amen. Napakako natin ang Amen. Iyan po natin. Yung revelation na hinayag sa atin ng Panginoon, gamitin po natin ang ating mga labi para doon ibig sabihin, sa kabutihan ng Panginoon. Napakako natin ang Panginoon. Amen.
Sabi niya, dito, gusto ko lang po mabasa ng Word of God, sabi niya dito, sa Proverbs 3, verse 5. Ito po ay kadalasan rin natin nababasa, verse 5. Sabi niya dito, magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso at huwag umasa sa iyong sariling pag-unawa. Kadalasan, kayong tao, hindi makakontinue ng paglilingkod dahil umaasa sa dun sa kanyang kaunawaan. Amen? Hindi na napagbigyan ni pastor. Hindi na siya mag-church. Kapag po natin ang Panginoon. At kadalasan, marahil ang isang kapatid ginamit doon sa pag-shop. Diba? Na pinadala ng Panginoon. Ang sabi niya, diba? Nilalati ko na daw siya. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Pero hindi po niya alam. Diba? Ginamit siya ng Panginoon para makapanumbalik siya. Na mabalik po dito sa church. Sabi niya dito, sa lahat ng iyong ginagawa, sabi niya dito, basahin ko sa English, sabi niya dito, and all thy ways acknowledge Him, sabi niya dito, hindi siya thy path. So dapat i-acknowledge po natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang blessing. Acknowledge natin ang Panginoon na ginawa sa'yo. We are blessed. Alam mo kung bakit? Nakakain po tayo ng 3 bisis isang araw. Amen. Nakapaglingkod po tayo mas madali dito sa Maynila. Pero kung titingnan po natin sa ating mission place, napakahirap pero napapatuloy po sila. Amen? Napakako natin ang Panginoon. Sabi niya dito, be not wise at your own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So dapat na magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon at maghiwalay po tayo doon sa mga masama. Diba? We are peculiar people. Dapat yung mindset po natin kaiba doon sa mga kasamaan po natin. Purihin sa mga Panginoon. Amen. Hallelujah. So sabi na, Hallelujah. And shall be health to thy noble and marrow of your bones. So po ito po yung mga bagay na ito ay napapalakas sa ating, amen, sa ating mga katawan. Yes. Ang sikrito pala ni Brother Rapin, kahit na gano'n, di ba? Papaglingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Gusto po natin palawigin ng Panginoon ang ating mga buhay. Maglingkod po tayo ng tapat sa Panginoon. Amen. Sabi ko dito, honor the Lord with substance and with the fruits of thy increase. Amen. Amen. Kung titingnan po natin, pag naglingkod po tayo sa Panginoon, ang lahat na yun, di ba? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Yung bunga, yung ani po na yun, pagpalain po ng Panginoon. Hindi po yung material na ani, di ba? Kundi yung fruit of sacrifice. Amen. Doon marahil noon, parang hindi mo kaya mag-sacrifice. Pero dahil sa biyaya, sa banal ng Espiritu, kaya mo na magtiis. Amen. Kaya mo na pagtiisan yung mga kapatid na yun. Amen. Yan po yung bunga ng fruit of sacrifice po natin. Diba? Na marahil pag nakausap mo siya, pag titignan po natin, wala nang kapag-apag-asa. Pero dahil nandun po yung mercy ng Panginoon, dapat lagi natin silang bigyan ng pag-asa. Okay. So yung ani na yun ay mag-i-increase po ito. Ano ba? Amen. Hallelujah. Sa 10, sabi niya dito, magpapakagandang translation sa Tagalog, sabi niya dito, at ang inyong kamalig ay mapupuno. Amen. And at iyong mga bariles ay aapaw na puno-puno ng alak. Amen. Dapat empty po lagi tayo. Amen. Malalasin po tayo sa mga Espiritu. Amen. O dapat empty po tayo. Kasi pag puno-puno po tayo sa paglingkod sa Panginoon,
wala po itong papasok. Dapat empty po tayo. Diba? Yung pride po natin, tanggalin po natin yan. Yung unbelief po natin, tanggalin po natin. Diba? At palitan po natin ito ng mataas na pananampalataya. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, sa 11, sabi niya ito, my son, sabi niya, despise not teasing, and the Lord later be worried of His correction. Amen. So, ang pagdisiplina ng Panginoon dapat, diba? Hallelujah. Sabi niya dito sa Tagalog, ang aming anak, huwag hamakin ang disiplina ni Yahweh at huwag mapuot sa kanyang pagsaway. Amen. I-review po tayo dito ng ating mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor, bisa lang po yan. Amen. Daluyan din yan ng pagpapala. Pag na-review ka ng Panginoon sa umagang ito, mahal ka ng Panginoon. Amen. Kung na-review ka ng iyong pastor, ng sister, mahal ka ng sister mo. Mahal ka ni pastor. Kasi ayaw niya na mapahamak yung buhay mo. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Sabi niya dito, dahil dinidisiplina ka ni Yahweh sa kanyang mga minamahal katulad ng pakikitungo ng Ama sa kanyang anak. Amen. Kaya dito silang people, ano? Minsan ngayon, mga bata, pag dinidisiplina mo, mabanatan ka ng karapatan. Karapatan namin to. Karapatan namin to. Dapat sa mga young people, maalalahanin po natin, dapat alamin natin yung obligasyon po natin bilang anak. At dito sa church, di ba? Hindi po tayo disusi, di ba? Mayroon po tayong free willing. Pero dapat, alam po dapat natin yung obligasyon dito sa loob ng church. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At kung ikaw ay ginagamit para sa kakalabon ng mission, bigay mo. Buksan mo yung palad mo. Buksan mo yung puso mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niya dito, sabi niya, happy is a man findeth wisdom, and a man gathered understanding. So sabi niya, mapahal din yung tao na nakasumbong ng katalinuhan na galing sa Panginoon. Alam niyang umiwas kung sa gitan ng kaaway. Hallelujah. Ano mo naman, diba, marami pong mga circumstansya sa buhay. Diba? Na kadalasan, pag Sunday, diba, inuupiran po tayo ng mas magandang mga bagay para hindi po tayo makalingkod sa Panginoon. Kadalasan yun po yun. Tinitip po tayo ng kaaway. Sunday ngayon, magandang biyahe. Diba? Kaya ito, napakagman natin ang Panginoon. Sumambala daw yung tao na nakasumbong ng karunungan na nanggaling sa Panginoon. Diba? Hallelujah. So, sabi nga dito ng prophet, wala po tayong magawa kundi ibalik po sila. I-restore po sila. Sabi niya dito, what it is, enforcing, give it back. Mabalik po natin sila sa Panginoon. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid na nanghihina sa paglingkod sa Panginoon. Amen. Ang even ng ating mga pamilya, wala po tayong ibang gawin kundi ipanalangin ang mga bagay na yon. Amen. That is it, sabi niya. That's the way it's talking about. Restore it. Restore it, sabi niya dito. Restore it, sabi niya. Bring it back right to the right owner. Amen. Ibabalik po natin sila doon sa right owner. Sino po ba yung right owner ng buhay po natin? Kundi ang Panginoon. Amen. Balik po natin sila. Amen. Hallelujah. Lakas po natin ang Panginoon. Amen. Sabi niya dito, sa page 101, sabi niya dito,
Now, the only way we can work is let them work. Kaya po natin ng mga bagay na yun, na ang Panginoon magtrabaho sa mga bagay na yun. Amen. Wag po natin trabahuin yung success po natin. Diba? Kadalasan, sa eagerness po natin na magkaroon ng mga masaganang buhay, diba? Nalilimutan po natin yung paglilingkod sa Panginoon. Even yung mga pangako po natin sa Panginoon, nalilimutan po natin yan. Amen. Pero sabi nga niya, hayaan mo siyang magtrabaho sa mga bagay na yun. Even nung matagal mo ng pinananalangin, hayaan mo si Lord magtrabaho sa mga bagay na yun. Kung saan ka tinatawag ng Panginoon, gawin mo ang mga bagay na yun. At alam ko, kung ikaw ay faithful, kagaya ni Enoch, ang lahat na hihingi mo sa Panginoon ay bibigay ng Panginoon. Maging faithful po tayo. Kung saan po tayo tinawag ng Panginoon, pakawakan po natin ang mga bagay na yun. Amen? At bago ko yung close, sabi nga niya, kung sa Hebreo, huwag natin pababayaan ang pagkakalit. Ito yung araw ng Sunday. Ito po yung pinakamahalagang part ng buhay po natin. Mm. Mag-input po sa Panginoon. Kadalasan, inoopera po tayo. Pero lagi ko nga iniiksang po si Father Pin. Nung panahon ni Father Pin, nasa munisipyo siya, inilaban niya yun. Sabi niya, Sunday na yun, mission po kami. Dapat, panghawakan po natin ang ating pananampalataya sa Lord. Amen. Praise the Lord. Ano mga offer ng away, huwag po natin pag-update pag-araw ng Sunday. Maging faithful po tayo sa paglingkod po sa Panginoon. Pinapahan po natin ang Panginoon. Ako naniniwala, kung lahat po tayo faithful sa paglingkod po sa Panginoon, lagi ko po minuulit-ulit po, magkaroon po tayo ng luki sa lugar na yun. Amen. Purihin po ang Panginoon Amen. at tayo po ay tumayo, tayo po ay umawit.